is with great joy and honor that we gather here today for this special occasion of fellowship, encouragement, and inspiration in the Lord to welcome a faithful servant. Today, we are privileged of God whose life and ministry have impacted many for more than 3 decades, a woman who has dedicated 34 years of his life in serving God with unwavering commitment and passion. Throughout her ministry journey, he has faithfully served in various leadership roles. She once served as District Youth Director, where she helped guide and equip young people in their spiritual growth and leadership development. She is also a dedicated Bible teacher, faithfully teaching and sharing the Word of God with clarity and conviction. In addition, she has served as UFW advisor, continuing to mentor and support the women in their walk of faith and service. Her life is a testimony of faithfulness, endurance, and a deep love for God's kingdom work. So, without further ado, let us open our hearts and minds as we warmly welcome our speaker for today. Let us all give a warm welcome to Reverend Flor Savi M. Pilley. Praise God! Mayong gabi sa tanan. To God be all the glory. I'm here not because of sarili na kong paningkamot, but it's all because of the power of God. Hallelujah. I was also a young people like you. I was called by God when I was 14 years old. And I responded this call after my graduation in high school. But before going to Bible school, I enrolled in secular school, taking up Bachelor of Fisheries. But God never stopped calling me until finally I enrolled Bible school last 1988. And I graduated and I was assigned in Old Pub. Muna yung first assignment namo, 1991. And until now, I'm still serving God. Hallelujah. Tonight, our theme for this camp is all about set apart. And the topic that I'm going to deliver to you is set apart for service. Gipanglain, pinili kita sa Diyos alang sa iyahang pagpamuhat, alang sa buluhaton. And in Ephesians chapter 2 verse 10, it says, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them." May God bless us the reading of His holy words. Let us pray. Hallelujah. God, we give you praise, glory, and honor for this opportunity. Maghihatag ka namo, O Diyos. Salamat, Lord. It is with great joy and honor that we gather here today for this special occasion of fellowship, encouragement, and inspiration in the Lord to welcome a faithful servant. Today, we are privileged of God whose life and ministry have impacted many for more than 3 decades, a woman who has dedicated 34 years of his life in serving God with unwavering commitment and passion. Throughout her ministry journey, he has faithfully served in various leadership roles. She once served as District Youth Director, where she helped guide and equip young people in their spiritual growth and leadership development. She is also a dedicated Bible teacher, faithfully teaching and sharing the Word of God with clarity and conviction. In addition, she has served as UFW advisor, continuing to mentor and support the women in their walk of faith and service. Her life is a testimony of faithfulness, endurance, and a deep love for God's kingdom work. So, without further ado, let us open our hearts and minds as we warmly welcome our speaker for today. Let us all give a warm welcome to Reverend Flor Savi M. Pilley. We cancel
and let your word, oh God, will really sink deep down into our hearts. And thank you, Holy Spirit, be free to minister. Your word has power to change. Your word has power, God, to deliver us from the different bondages of the enemy. In Jesus' name. Thank you, Lord. Use me as your servant. In Jesus' name. Amen. Set apart for service. Workmanship, the Greek word to this is poema, which means a hand-crafted piece of art. The Greek word for workmanship is poema, from which we get the word poem. You are not a mass-produced product. You are a handcrafted piece of art. Pinakamahusay na gawa ng Panginoon. Wala kang katulad. Amen. We are unique. Lingi ang imong tapad, tanawa siya ug ingna siya. You are unique. Bisag kambal igsuon walay kapari. Because we are God's master. Kaning giingon niya dinhi prepared beforehand. There is Ephesians. This means that you are set apart. Task aren't accident or plan B. Dili ta mga aksidente. Dili ingon nga may aksidente lang ko na tao dinhi kay nga akong mama ing ani anak ko sa liki sa kawayan kay wa ko kay balog akong papa wa ko kay balog kinsa. Bisag ingon ana man ang nahitabo sa imong kinabuhi, but God has ordained you before nga ikaw natawo igsuon na balaan ka na daan sa Dios. Amen. God factored in your personality, your location, and your era before you were even born. Kamong mga Generation Z, unsa na mo karon? Alpha, no? Lahi na ang dagan. We are not saved by good works, but we are saved unto good works. Amen. Mo bitaw na sa diyang gidawat nato si Ginoong Hesus nga atong manluluwas. Naa nagay bag-o nga kinabuhi, naa ng mga bag-o ng mga binuhatan, mga maayo ng mga binuhatan kay mo na purpose kay gitawag ka sa Ginoo to do good works. And service is the natural exhale of our soul that has inhaled God's grace. Ang ato di ay pagpamuhat, mauni ang expression, mauni ang atong ginhawa, nga atong gipagawas sa gihimo sa Ginoo sulod sa atong kinabuhi. Amen. Kaya kung wa tay gihimo igsuon, sayang ang tawag sa Dios sa matag usa kanato. Don't you know that the enemy loves uniformity? And this is the world. The world tries to tell us that to be valuable, we must look like everyone else. Kaya tulad-tulad tayo. Kung asa ta, kung palagi tayong nakatuon doon sa cellphone natin, ang atong gina-follow kanang mga buhok nga mga grabe kaayo, mga sinuutan, no? Ingon ana ang kalibutan igsoon gusto sa yawa nga ikaw manundog. Mo nang gigamit sa yawa ang media, ang television,
Ang imong cellphone, daghan kaayo siyang ipang feed up din ha, para dito ka manundog sa imong sinuotan, manundog ka dito sa imong the way ka nga maguna-una, dito ka manundog ka sa unsa ang mga dagan niini nga kalibutan. And the world treat us like units on an assembly line. Replaceable. Pwede ra kang ilisan. Mobitaw nang kanang giingon nilang kanang swap, no? Wow, pwede kang himuon og Gretchen Barreto. Pwede kang himuon og Sharon Cunita. Pwede kang himuon og kinsa pa dinha. Wapa igsoon. But remember, you are God's masterpiece. Amen. Unsaon kag usab sa yawa ang Dios nilantaw kanimo nga iyang hinimo gipurma sa Ginoo. Matud pa ni David, I am carefully and wonderfully made by God. Gitarong yun ka igsoon, mo bitaw nang walay isa naturon ng atong ilong naas likod. Tama? Tanawa na ng ilong sa imuhang kauban. Bisan og di kaayo taas, pero salamat kay naaragod gihapon na sa ibabaw sa atong bakbak. Wala na naputang sa kilid igsoon. Kay wala ang Ginoo nagpiyong pagbuhat nimo. You are wonderfully and fearfully created by God. Pikpikay mong tapad. You are wonderfully made by God. Amen. Hallelujah. Glory to God. You know, ingon ana ang lantaw sa yawa nga ni kanato, but the workshop of the Holy Spirit does not have an assembly line. When God looked at the raw material of your life, including your background, hello, ingna background. Sino dito ang may magandang background? Di ba? I remember one time, nami membro, matingala ko, nagbasketball, tanaw man mi, ana na mga tao saya, Angel, Angel, shoot! Pagko saya, anong Angel may tawag nila sa imuha nga? Dili man na imong pangalan. Siya pastora, kung wala pa manggod ko na Kristohanon, tawag manggod nila sa ako, Satanas. Karon nga na Kristohanon ako, natingala naman ko nila, magsige naman sa ingon, Angel, Angel! Anak dahil ko sa iya ha, you are really transformed by God. Amen! Hallelujah! Yes! We have bad backgrounds. Ang daming pangalan na ginapangalan ni Yawa sa imuha. Dagan ka gibutang sa Yawa sa imong kinabuhi. But God is looking you as the masterpiece. Nga bisan pa gibuling-bulingan kay suon sa yawa, apan ang Dios lahi ang iyang pagpanglantaw nga kanimo. Your temperament, and yes, even your scars. Naatay mga ulat sa atong kagahapon. Amen? But he didn't see a defect to be hidden. He saw the texture of a masterpiece in the making. Hallelujah. Ang iba sa atin, ang dami nating tattoo. Because before we became a Christian, we are involved. Ang iba sa atin nakulong, ang iba sa atin na biktima sa droga, ang uban sa atuwa igsoon na rehab na. But praise God, because Jesus found us. He never remembered your before. Amen? Di na niya hinumduman o kinsa ka sa una. Because your defect, gigamit ka na sa Dios, aron ikaw gamiton sa Ginoo, because He has a purpose in your life.
Now, let's see the pattern of Esther's life. Do you know who is Esther? Esther was a queen. Kabalo ba mo kung sa iyang kinabuhi igsoon? Sa diha nga Sunday schooler pa ko, I love this story. Okay, sa nakahinomdom ani. Esther, her name was called Hadassah. Tama ba? Kahinomdom mo na sa inyong Sunday school? Her name was called Hadassah. And she lived together with her uncle. Nagpuyo siya sa iyang uncle tungod kay ang iyang papa ug mama ni Esther namatay. Unya nahimo ni silang captive. Gikan dito sa Israel, nahimo silang captive dito sa Persia. Dito sila gidala sa Ginoo, no? Kauban sa iyang uncle si Mordecai. But you know what? The life of Esther do na di ay katuyuan ang Diyos. Hallelujah. Esther provides the perfect case study for Ephesians 2:10 because her life was a series of moments where she had to choose between the comfort of the palace and the calling of the people. Now, let's take the typography of the life of Esther, the pattern. Number one is the positioning. Positioning is not a purpose. In Esther chapter 2 verse 17, kung saan naitabo, di ba nahimo siya ang kauban-uban sa iyang mga captive man sila, mga dinakpan ni sila, mga langyaw ni sila sa Persia. It happened now nga kini si hari no sa ang hari dito sa Persia iyahan namang pahawa si Vashti nga iyang asawa. And now he is looking for another queen. There was a search happen. And you know what happened? Sa kadaghan, kagwapa nga mga babae sa Persia, Esther was chosen. Usa ka slave, usa ka kanang, unsa ni? A slave, or maingon nato nga, orphan. Ayan, slave and orphan. Yan ang life ni Esther. Now, atong basahon in verse 17. Now the king was attracted to Esther more than to any of the other women, and she won his favor and approval more than any of the other virgins. So he set a royal crown on her head and made her queen instead of Vashti. Di na ito makita igsoon. Tungod kay adunay plano ang Dios. Muna kung giingon gana, regardless of our background, regardless of unsa man ang atong mga sinugdanan, all of us nangagita og mga simple nga mga beginning, pobre nga kinabuhi, apan sa diha tungod kay adunay purpose si Lord sa imuha. You were born by not an accident, but you were born with a purpose. Hallelujah! Dunay purpose mo sa inay mong tapad na tao kang adunay katuyuan ng Diyos kanimo. Hallelujah. Esther, actually, ningsali siya ni ini but she never knew. Wa siya nasayod. Aduna day purpose si Lord. Ningsali siya ani tungod sa iyang uncle si Mordecai. Apan makita nato dinhi, all things do not gyoy katuyuan. Amen. Esther was beautiful. Kaya tungod kay siya nahimo napili man, so asa siya, she lived in a palace. But that wasn't her good work. That was just her position. Unsa ato makita dinhi, when God
calls us. When God, kung ang Diyos mulain ka nato, setting us apart for her purpose, ang Ginoo igsuon mubutang gyud ka nato. Amen. Bisan asa tabi sa unsaon panimong tago, munay giingon ni David, kung adto man ko mutago man ko sa ilalom sa dagat, there you are. Kung adto man ko sa pinakalayo, there you are. Kaya igsoon bisag unsaon natong tago sa presence sa Ginoo, kung ikaw tawagon sa Dios, God will really put you into a right position. Hallelujah! And sometimes that position igsoon dili sa ikon. When God is positioning us, daghan og kuhaon ang Dios. Tama? When I was 11-year-old, my father died. And there, I started to blame God. My journey started. Ang life nako nga wa nako na experience sa buhi pa akong papa na experience na nako sa dihang wala na siya. I studied as a working student. Mumataog alas 2, matulog og alas 12 sa gabi. Ang kamot na puno og samat og nilaba, ang tiil na ngalata og nilaba. And I keep on asking God, Lord, why? Ano yung man ko ginuong ani, Lord? Until I realize nga part di ay ito sa akong training because God is positioning me. Amen. I learned to humble myself before God. I made God as my provider. Naka-experience ko igsoon, wa jud ko'y balon. But every day, ingon jud ko sa Ginoo, Lord, ikaw ang akong provider. Mubaktas. And I really praise God of those experience that I have. Do na di ay plano si Lord sa akong kinabuhi. Yes, I keep on. Sa diyang akong gibasa ni life ni Hadassah, ni Esther. Inko siguro, during her time, Esther was keep on crying, blaming, why I'm here, why I'm here. But God is positioning her. Sa ato pong kinabuhing son, God may give you a platform. Siguro ang Ginoo, naapod siya, nagaposisyon po siya kanimo karon. Gitagaan kag maayong trabaho sa Ginoo, gitagaan kag title sa Dios, naka-graduate ka, nakahuman ka, nakapasa kag board exam. Huwag nahimong na social life ang imong kinabuhi, nahimong nindot na ang dagan sa imong kinabuhi. But igsoon, the platform is not the purpose. The platform is the place where the purpose happen. Diyan na nato makita nga ang Ginoo diay is placing us. Munang gikinahanglan igsuon sa atong kinabuhi when something goes wrong. Ask the Lord because God is positioning you. Giposisyon ka na sa Ginoo. Nakay trabaho, pero di ka malipayon. Ask the Lord, God, nalipay pa ba ka sa akong trabaho? Last 2020, I retired early. At the age of 53. No? Nag-retire ko. Ningon ko sa Ginoo, Lord, nalipay pa ba ka sa ako ang trabaho? Yes, I'm a pastor. I'm a Bible school teacher. And every day from Monday to Friday, I was teaching in the DepEd. But one time I asked the Lord, God, are you still happy with my job?
Nakikita ko na, lahi na, ang dagan, Ginoo. Is this the right place for me? Pag dili na ni right place na ko, Lord, I am willing to give up. Then, I retired early and praise the Lord. Ana si Pastor, okay ka lang? Biyaan ni mo ang imong sweldo. Mag-income ka o 29,000 a month. Okay ka lang, biyaan ni mo. And ko, my God will provide all my needs. And I give up and I am enjoying the blessings of God. Why? Tungod kay, we need to be sure na we are on the right position. Inang imong tapad, are you in the right position? Hello? Labi nagnanag itay trabaho. Lisod na gyud. Don't mistake your blessings for your calling. God didn't make Esther a queen just she could wear a crown. He made her a queen so she could speak for those who had no voice. Hallelujah! Ang mga tao, igsoon, no? Ang mga tao, grabe na, wow, Esther, because she is the representative of the Jews. Mga outnumbered sila, mga kuwan na sa mga didakpan ko sila dito. No, mga foreigner sila sa Persia. Nya karon out from that, no, mga minor lang, nagamay lang sila dito. Then siya ang napili. Kaya mga tao, grabe, wow, Esther, you go. You have that crown, ikaw na ang pinaka. But behind the crown, there is a purpose. Amen? Muna, ang yawa igsuon usahay, mahimo nga diin pasinawon ta sa kwarta. Daghan na kayo ang Ginoo nagtawag kanimo ay naanak kay mga pananawon samtang bata ka pa, samtang nag-eskwela ka, daghan na kay mga dreams nga ipadayag sa Ginoo sa imo. Umingon ka sa Ginoo, Lord, unya maka-graduate ko Ginoo, kamo eskwela kog Bible school. Karon kay naka-graduate, wa ni eskwela Bible school, ning eskwela og secular, nalimtan na niya ang iyahang saad sa Ginoo. But you know, igsoon, bisag kung saon atong tago, kung ang Dios mitawag kanimo, you will not be happy unless you will say, yes, God, I will answer the call. Your life will never be a fulfillment kung dili ka musunod sa tawag sa Dios. Hallelujah. Esther's good work. Then makita nato dinhi nga ang iyahang position, ang Dios dili ingon nga siya tungod kay nahimo siyang queen to make somebody na proud ngadto kaniya, but unsa ang tawag sa iyaha, to speak for those who had no voice. Nakita na sa Dios nga someday somehow God is going to raise Haman nga diin mao ang mo mahimo nga mo anay hilid ani tanan nga mga Jews kuyaw kayo ang ilang sitwasyon dito, pamatyon sila tanan, wala pa na naisip ni Haman igsoon, nakita na ng daan sa Dios o kailangan nga adunay someone that would be in the palace nga mao ang mupanggang sa pag-erase, sa pagpatay sa mga Hudiyo. Kaya God is choosing Esther to be in the palace, to be the voice of her people. Hallelujah! Sa atong kinabuhi karon igsoon, we are living in the end of times and God is calling you, my young people. Wala mo gipangtawag sa Ginoo nga magsige lang og dula sa inyong email. Wa mo gipangtawag sa Ginoo para magsige lang og lukluk sa inyong cellphone. Apan gitawag kamo sa Ginoo to tell the people that there is God.
sa Ginoo. Who is their God? Money. Kaya mingon ka sa ilaha. Mag-Bible study ka, mingon. Kung mag-Bible study ko, makakwarta ba ko, anak? Kung di ko kakwarta, ayaw ka lang. See? Upon igsoon, God is setting us apart for this dark world. Amen. Hallelujah. Number 2, the rest of being set apart. Esther's good work required her to break a law. Sa Persia, manggo, doon na sila law. Dili ka pwede muduol, muadto, mu request sa hari kung wala ka niya paadtua. Kaya kung muadto ka dito, patay ka. Muna'y ilaha dito nga balaod. Bisan siya queen, apan kung dili siya gipatawag, di siya pwede nga muduol dito. And that is the law nga kailangang i-break ni Esther. Kaya in Esther chapter 4 verse 16 she said, I will go to the king, which is against the law, and if I perish, I perish. Kabalo ba po kung sa hinungdan, ani? Si Haman, kabalo ba po ni Haman? Kabasa ba mo aning book of Esther? Nga kadto si Haman, nakita niya kay karibal niya si Mordecai, maglagot siya ni Mordecai. Kasi pagsulod pa lang niya sa gate, si Mordecai, giyon mo bow down sa iya. Kaya siya naglagot ko ng Mordecai. Kay kana mga Hudiyo na silang dagko. So ingon kay si Haman, kuan man kayo, close man kay sa hari. Ingon siya, naghimo na siya bitayanan dito para pamatyon ang tanan ng mga Jews. Niya mingon siya sa hari, mahal nga hari, na ako'y ipabitay. Wa pa di ay ito niya nasultian igsoon, plano pa lang panaghimo na siya bitayanan dito. But everything was revealed. Matod pa din being set apart for service often requires a holy defiance. It means standing up when the world says, sit down. Ang atong kalibutan, karong kabalo ba mo sa kalibutan? Okay na lang nga ang babae o babae mag-uyabanan. Ang atong kalibutan, okay na lang lalaki o lalaki magduluganan. And we are called Christians. Gibagtawag ka sa Ginoo to tell the truth. Ang bayot o tunggoy dili makasulod sa gingharian sa langit. Yes! In the school, mula sa church, nagluhan yung tagtaman. Kaya in the school, dito na maglatlat ang tanan. Ang nagtago-tago sa ilang balay, lalaking lalaki. Kay mahadlok kang tatay o kang nanay, pag-abot sa eskulan, hi. Kay naanak ko mga ka-Berks. That is the world. Ingon ana ang pagdaot sa kalibutan nato, igsoon mga young people. Mingon mo noon sa man pastora, nahigugma mong ko anang ako ang kauban, oy. That is a fake emotion. Yawa ang nagbutang anak sa imong kasing-kasing. Revelation na gaingon nga ang nakipaghilawa sa lalaki o sa lalaki dili makasulod sa gingharian sa langit. Amen! Our enemies today, maunang ato mga gadget. Lisod na kayong kuhaon ang ato mga cellphone. Dulong na nato. Kaya dito na ta libre, makakita na tagbisag unsa. Apan na biktima na di ay ta sa yawa. Maunang magwali si Pastor Usahay. Sad to say,
Nagwali ang pastor, mayroon natong email sa ato ang lingkuranan. Nagwali si pastor, mayroon natong tanaw-tanaw sa atong Facebook. Igsuon imo kanang gihimo, dili lang kay pastor, apan ngadto sa Ginoo. But tonight, here in this camp, God is telling you, I am setting you apart, young people. Ipanagtawag ko kamo, I died for you. Nahigugma si Jesus kanimo. So that's the reason that He died at the cross of Calvary. Aron ikaw ug ako maadto sa langit kaya gitagana sa matag usa kanato. Heaven is for us. Ayaw pailad sayaw. Inang imong tapad, si kuhag yun, ayaw pailad sayaw. Ayaw po kusga. Basig magsinumbagay mo dahil siya. Amen! Kaya ako mga igsoon ng mga bakla, Jesus loves you. Ayaw mo kasuko. Ayaw mo kasuko nga walihan mo. Mas maayo pa nang tudluan mo, masuko mo, unsa man dinhi ang kamatuoran, itudlo sa inyo ha, kaysa maimpyerno mo. Amen! The Word of God has clearly said, fornication, di sa dili pagani kasal, naguna-una na. Di pagani kasal, naglive-in na. Kay uso na lagi daw. But Kristohanon, dili na ang gawi para nato. Amen. That is the Word of God. The true service always costs something. Time. Reputation, comfort. If your good works never cost you anything, you might just be doing convenient works. In Esther's time, there was a law. Anyone who approached the king without being summoned was to be put to death unless the king extended his golden scepter. Paano sa i-declare ni Esther? If I perish, I perish. Esther was already safe kung atong buot na naon. Pagkabalo ni Haman, ay ni Mordecai, nagsulti siya kay Esther. Esther, si Haman naghimo na og bitayanan nato dito. Naghimo na, gusto niya pamatyon ang tanan ng mga Jews. Pwede ka ay si Esther mingon, I don't care. I am now safe in the palace. Naanak ko din he. But unsa ang gihimo ni Esther? Esther, yes, she is safe inside the palace. And she could have stayed silent. Pwede na yun siya. Sagdan ka naman dia. Anyway, luwas naman ko dire. Okay na ko kaya din eh. Na? Pwede na yun niyang i-enjoy ang iyang royal status. O pwede na yun siyang lantaw-lantaw. Pamatyon mo, sige na. Ako, mabuhi man ko. Total, queen man ko din. Na? Pwede kaya si Esther. Pero makita na to din. Esther is a risk taker. Igsoon, sa ato ang pagsunod sa Ginoo, ang tanan,
Bisan ang imo mga paryente dili mo agree. Tama? Pila sa ato mingon nga nay gusto ko maadtog Bible school. Munsa ka? Mag-Bible school ka mo man kwarta. O kaya mingon nga ikaw na kay di man ka bright, bulok man ka, tunan kag Bible school. Igsoon, kung kita gitawag sa Dios, gikinahanglan nga we need to take the risk. Kay ang Dios di mangyud mo talikod nga ni kanato. Matoy pa dinhi for Esther, the rest wasn't a bad review or social awkwardness. Kabalo ba mo unsay rest kaya giatubang? Execution. Mamatay gid siya, pwede gid siya mamatay. Kaya mingon siya, if I perish, I perish. Kung ako mamatay, mamatay gid ko. Kita gani no? Kabalo ba mo? Well, I was assigned in Canalo Elementary School. 94% Muslim. And only 6% ang Kristohanon. I prayed. Ingon ko, Lord, luwasag Ginoo kining ako ang mga friends ng mga Muslims. Then while I was, naanak ko din, nabalhin ako, I keep on praying. And I was surprised. Nga din makakita na ko sa Facebook, daghan na kay mga Muslim nga gipang luwas sa Ginoo. Ug mo testify sila, mingon sila, nga karon mo testify ko, nga ako giluwas ni Jesus, I found Jesus, ug dili na ko bahala, ug patyon nila ko, basta ako secure diya sa Ginoo. Dapat ingon ang atong commitment, nga dili kita igsoon mahimo nga mahadlok sa diha nga mosunod ta sa Ginoo. Matoy pa dinhi, if I perish. This is the mindset. This is the ultimate statement of a consecrated life. Dili sayangan sa unsa may nawala kaniya. Kay kung unsay nawala kanimo, as long as you are in the presence of God, ang Ginoo ray mo hulip sa tanan. It is the moment when your assignment becomes more important than your existence. Paul declared, for me to live is Christ, and to die is gain. Sa diha nga nasabdan ni Paul, nga ako din pagkaisog sa una, kung kinakadungog ko nining doktrina about Jesus, apan kaniman dahil si Jesus, maman dahil tinuod nga Diyos, maman dahil nagluwas ka na ako, maman dahil naghatag sa iyang kinabuhi ka na ako. Now I am willing to die for Him. Dapat ingon ana usab ang ato igsuon, mga risk taker kita. I have to follow Jesus, and I have to believe and die for Him. Acts 20:24 says, however, I consider my life worth nothing to me. Oh, tingnan mo. Declaration ni Paul. I consider my life worth nothing. Ang mga nakasabot sa tawag sa Ginoo, wala na niya gibigyan og halaga ang iyang kinabuhi. Tungod kay alang kaniya ang pagkinabuhi mao si Jesus. Hallelujah! Wala na ipakialam. Bisan pag pobre man, na pobre man ang uban mingon nga na pobre ka sukad nga ikaw midawat sa Ginoo, bahala na igsuon. Basta we are living for the Lord. Hallelujah! Unsay aim ni Paul? My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. Inang imong tapad. You are called to preach the word. But many Christians
Young people nga mga Kristohanon wala kasabot ani. Ang ilang pagtuo, ang ilang pagka-Kristohanon, muadto lang sa simbahan magpamimbro sa PPP. Muadto og simbahan, pungko, aminaw, pauli, human, pasaway. Atog simbahan, apungko-pungko, nya, text, nya, human ana uli, pangutan ni mo sa wali ni pastor. Ambot sa kung wali ni pastor ganina. Hello? Kabalo ba mo mga igsoon, mga young people, lahi nagkaayo ang young people karon. Sa una, gamay lang kaayo nga kanta. Magtulo-tulo na ng among luha. Labi na sa bukid mong simbahan, dili pa gani klaro ang lyrics. Imbis nga Unto Jesus, mahimo pang Uncle Jesus. Pero magtulo-tulo ang luha. Mukanta lang gani og Sinoa nagbuhat og arka. Pag-challenge nimo, tuag gadagan. Karon, pag-challenge nimo daw sa waay lang. Urag wa kadungog. Tama ba? Murag ang atong pagpangalagad dinhi, ang atong pagpangalagad ba? Wala ta kasabot. Panigsoon, si Paul, matud pa niya, my aim, ang akong purpose, akong pagsunod sa Ginoo is to finish the task. Mauna nga diin sa diyang giluwas siya sa Ginoo. Grabe ang iyang journey. Nagwali siya, nalunod siya, gipaak siya, bitin. Dagan na patay siya, gilabay siya. Dagan kipagbato siya. Apan wala siya mahadlok. Doon nasabdan niya ang katuyuan sa tawag niya to finish the task. Gitawag ko sa Diyos. Amen! Hallelujah! Mga anak sa Diyos! Mga young people, ayog sayangi ang inyong kinabuhi. Gitawag ta sa Ginoo. Daghan, open your eyes. Tanawang imong mga classmates. Tanawang imong mga igsoon. Matod pa sa testimony ganina. Daghang mga pamilya nga nagbulag. Daghang mga pamilya nga nagabungkag. Kabit diri, kabit dito, fornication diri. Ingon ana na ang dagan sa atong panahon. Kristohanon pagmata. You have the task nga imuhang angkon. Amen. Hallelujah. This isn't a statement of hopelessness. It is a statement of finality. She weighed her life against God's purpose for her people and decided the purpose was heavier. As Esther said, if I perish, I perish. Amen. Kanang kanta nga, I have decided to follow Jesus. Usa ka na ka missionary igsuon na story nga sila gi-assign sila dito sa India tungod kay sila nagawali sa pulong sa Ginoo and they were caught, nasakpan sila o giingnan sila nga unsa man mupadayon ba ka sa pagwali, mupadayon ba ka sa pag-share sa pulong sa Ginoo, imong isanyaw ang pulong sa Ginoo. Matud pa sa usa ka amahan, yes, I have decided to follow Jesus. Sa dihang umingon siya niini, kuhaon ang iyang bata, patyon. Hangtod nga gipatay ang iyang asawa. Umingon siya, are you still decided to follow Jesus? Bisag ikaw na lang isa. Then he goes on, I have decided to follow Jesus. No none go with me. I still follow. Amen. Bisag wa na ko'y kauban,
mupadayon gihapon ako. Hello. Ingon ana ang atong task. And that is the task of our founder. Simple McPherson. I have to finish the task. Hallelujah! Sa imong barangay, asa man ikaw gibutang karon igsoon, naaman ka sa liblib na lugar, naaman sa suok ang imong simbahan. You have the task to finish. Iswali ang pulong sa Ginoo. Dunay tao nga nanginahanglan sa Dios. Amen. Hallelujah. Igsoon mo kini ang gikinahanglan nato. Nga diin kita mga lagad jud sa Ginoo. Then another is the scepter of grace. Unsa tong una? Position. And number 2 is the risk. And number 3 is the scepter of grace. In Esther chapter 5 verse 2, when he saw Queen Esther standing in the court, he was pleased with her and held out to her the gold scepter that was in his hand. So Esther approached and touched the tip of the scepter. You know, while I was studying the book of Moses, when Moses was commissioned by God, Moses, go. Ingon si Moses, Lord, dili ko. Ingon ang Ginoo, I will be with you. Use, gambita kining tungkod, sungkod. Diri po igsoon makitaan nato nga gigamit po sa Ginoo si Esther. Matod pa nga when the beauty of the story is that when Esther took the risk, the king extended the scepter. Dili lang yun di ay tamahad. Musulti lang yun di ay ta. Take action lang yun di ay ta. Ang Ginoo ra yun di ay ang mamuhat igsoon. Kabalo pa mo, aduna ko'y nabasa nga aduna usa ka missionary nga miuli siya sa ilahang lugar. Unya, giingnan siya sa Ginoo, wali. Ani nga church, tungod kay daghan ko gamiton. Diniingon siya, ang Ginoo nagaingon nga mogamit kong mga tao dinhi, kinsa ang response sa call. Wa gyud mo bisag isa. Then ang usa ka bata nga didto nag-assist sa kanabitang ang piano man gud sa una kay naapay mo assist nga mo patingog sa ilalom. Katong bata didto, sige, ning duol siya dinhi. Ningon ang missionary sa iya, boy, you are still a boy. Ingon siya, I will answer the call. Then giingnan siya, okay, bata ka pa man, eskwela sa. So ni-eskwela siya. Abi niyo siya nahitabo, nahimo siyang doktor. Og he was a missionary in Africa. And one night, sometimes siya naana dito. Ang mga tao sa Africa nasuko kayo sa iya. Nag-meeting. Patsyon nato ng pastura din ha. Ato ng patsyon. Kaya natingala mo ng kanindot po no, sa prayer meeting. Ang mga tao po dito sa usa ka church nga nagpadala ato nga pastor sa ilang prayer meeting naamay bata nga gisugo sa Ginoo nga to kana nga you have to pray for this missionary. So they prayed, Lord, protect him. Kabalo mo sila itabuan ang tungang gabi. Patyon unta siya. Pero natingala sila nga pagsulod niya sa iyahang dapit, adunay 39 ka mga dagkong tao nga nagbantay. Then, sa diha nga diin, naluwas tong katungkuan dito, katong ilahang dako-dako. Nag-meet sila sa usa ka place, kana Kristohano naman. Then, ingon siya, you know, Pastor, we attempted you to be murdered. Pero nga nung wala mi nakapatay nimo, tungod kay adunay 39 kadagkong tao nagbantay nimo. Siya ako man isa ato.
Kaya when he went home, dito sa young church, nag-testify siya. Niingon tong mga membro, kabalo ba ka, pastor? 39? Ilang kita na awang ilang record. Kadto nga time na nag-prayer meeting ni pastor, 39 ni kabuo. Hello! Ingon ana, dili ta mahadlok tungod kay ang Dios naa uban kanato. Amen. When you are set apart, you take the risk for God's kingdom and you are never truly alone. You aren't just walking into a king's court, but you are walking under the shadow of the Almighty. The Lord promised, he who dwells in the secret place of the Most High God shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, he is my refuge, my fortress, my God. In him I will trust. Dili pasagdan sa Dios ang tao nga mo saling ngadto kaniya. Hallelujah. The risk of being set apart is the only thing that leads to the reward of being set apart. Without the risk of the throne room, there would have been no salvation for the Jews. Kung wala gyud mag-take risk si Esther, patay tanan ang mga Jews. Now the last, for such a time as this. Esther 4:12. When Esther's words were reported to Mordecai, he sent back this answer. Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. Mo ni ang ingon ni Mordecai nga tukang Esther. Ayaw pagsalig, Esther. Tungkol kay naa na ka din na, safe ka na. Verse 14, di day maayo ang maghilom-hilom. Amen. Kanang okay ra kaayo nga makita nimo ang imong mga barkada puro na bakla. Okay ra kaayo ka. Kita na nimo ang imong mga barkada puro na mga tumboy. Okay ra ka kaayo. Kita nimo ang mga barkada grabe nang inom. Okay ra ka kaayo. No. God is calling you. Ikaw gitawag sa Dios para sa ila. Tell them the truth. Amen. Because if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your family will perish. Ayaw pasagdi ang dagan sa atong panahon karon. Ephesians 2:10 says, the works were prepared beforehand. God didn't just prepare the work, He prepared. You are the right person of this time. Inang imong tapad, you are the right person of this time. Ayaw naghulata nga magkuho-kuho ka pa bago ka musunod sa Ginoo. Amen. Because among this crowd, dunay gitawag ang Dios. Inang imong tapad, basi. Hello? Hello? Hallelujah. Mordecai gave Esther a wake-up call. He told that if she remained silent, deliverance would come from somewhere else. Kung dili ta mamuha tigsoon, God can do. Apan nganong gamiton ka sa Ginoo, kay mao na yung purpose nganong giluwas kaniya. Amen. Ayaw naghulata nga dadon pa ka sa isda didto sa Ninibe. Hello? Amen. Ayaw naghulata nga daghan pa ang mahitabo sa imo bago ka musunod sa Ginoo. Ang Dios nagatawag kanimo. Amen. Hallelujah. Igsoon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Adunay purpose ang Dios sa matag usa kanato. Bit-bit nimo ang susi sa kaluwasan sa uban. Lantawa ang imong silingan.
Lantawa ang imong paryente. Lantawa ang imong mga classmates and your friends. Wala sila'y Ginoo. Ikaw itawag sa Dios alang kanila. Maingon ba ka karon? Here I am, Lord. I will answer the call. Amen. Remember, you are the right person at this. For such a time like this, you are called by God. That's why you are set apart. Amen. Tipila ka natong naingon, yes, Lord. Kabalo yun ko Ginoo gitawag ko nimo. Igsoon, not unless no moingon ka sa Ginoo, yes, Lord, I will obey you. Dili yun mahimong malinaw ang imong kinabuhi. Kaya samtang duna pa'y panahon, answer the call of God. Manindog kitang tanan. I know from this crowd, daghang ipangtawag ang Diyos. Pero alanganin ta. Daghang tag question. Lord, magunsa na lang akong trabaho. Lord, ako para ba ang winner, Ginoo? Ayaw kahadlok, igsoon. When God calls you, He will provide everything. When God calls you, He will equip you. When God calls you, ubanan ka sa Ginoo. Ayaw. Kaya tonight, kung wag ko ning tubag, misunod sa tawag sa Dios, wala ko karon muwali, alam. And you know what happened? I never regret that I obeyed God. I live a life malipayon ng alagad sa Diyos. Kaya ayaw langan sa pagtubag. Ayaw naghulata ugma. Ayaw naghulata sunod tuig. Siguro mo ba nato di na mahumanon sa Ginoo? Answer the call. Inangin ang Lord, here I am. Lord, di na ako masabdan ng akong gibate, Ginoo. Lord, di na ako mabalan kung sa ang akong ginabate. Just say yes to God. Say yes to Him. The altar is open. Ayaw ka hadlok. Esther, wala siya nahadlok. Moses, wala siya nahadlok. Because she understands that God is calling him. God is calling her. I know daghang ipagtawag sa Diyos din eh. Come. Ayaw ka hadlok yung son. Ayaw ka hadlok ang katawan ka. God is going to empower you. God is going to use you. Ang Diyos nagtawag sa iyo. Amen. Come. Yes. The altar is open. The task, dako maigsoon. Daghan magluwason ang Dios kung ikaw gitawag sa Ginoo. Ayaw pagdumini, ayaw paglangan. Inang iyo, Lord, here I am. Here I am, Lord. Here I am. Ayaw lang tawag ang matanon ka. God can use you. Ayaw lang tawag ay kami, Lord, dahil hindi ko kakaya nini. God is going to equip you. Amen. Yes. Yes. Just say yes, Lord.
Because the moment you answer the call, rest is on the way. But be a rest taker because God is with you. Hallelujah! 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 Ginoo, aniya kini ang mga katawhan ngayon ang ipanagtawa. Salamat. They have answered your call. Some of them received a vision. Some of them received their call in their dreams. Some of them received the call with your audible voice. Some of them received their call. Tulad kanina sila kasabot sa dagat sa ilang kinabuhi. And now they have decided to obey. I pray, empower them. Empower them. Salamat, Lord, na di sila mahadlok unsa may ilang atubang. The same with what you have done to the life of Esther, maupo ang imong himuon ngadto kanila. You will be with them. Busa Lord, silyuhi ang commitment niini nga mga yakin. Nga dili lang ni taman dinhi Ginoo. God, ang ilang commitment, ang ilang tubaw, ilang kinigihimo, alam kanila. Tabangi sila, Lord, na dili nila limtan, dili nila pakyaso ang ilang commitment kanila. Bless these lives. Daghan pa ang buluhaton. These people understand that they have the task na ilang bagay-bagay. Empower them in Jesus' name. God bless you. God bless you. Katong forward, kabalo ko, nga gipanagtawag mo sa Ginoo. Panayag tugting inig uli ninyo malimtan ninyo si Lord. Imani, you will never be happy unless you will fulfill your promise. And now let us watch. Doon na tayo katong gusto mo ilang Bible school. Doon na tayo Bible school din sa Jensen. O dito sa Davao. Tanawan na to ang video clip nga gipadala sa ato sa atong Bible school sa Davao. Doon ay daghan ng mga extension Bible school and CMS, no? Nga mga kuan in sa kadaghan ng mga areas. So, those who are willing, katong gusto mo enroll sa Bible school karong June, naatay Bible school dinhi sa Jensen. Let us watch this. You're so good to
Labing halangdo na mga Diyos, dagang salamat, Lord God. Ting unang, ikaduha na mong gabi, Lord, dini nga youth camp, Lord. Dagang salamat, Ginoong Diyos, nga iniinigadapit, Lord, imong ipunog, Ginoong Diyos, sa imong presensya, sa imong hukman, Lord God, ug sa imong gahom, Ginoong Diyos.